Ito na po mga kababayan. Nako, pakinggan po natin. Ha? Hindi ko masyadong iharap ha kasi makapiright po ako. I-share ko lang po sa inyo mga kababayan. Ano po ba yan? Ma'am Corazon Ramos, Janita Camacho, and kay Mers Mercado. Ayan. At sa lahat po na nandyan na hindi ko na shoutout, mamaya shoutout ko kayo. Mga kababayan, PBBM, inaprubahan na, no? Nabuksan ang BIR box ni Sara Duterte at Mans Carpio. Nako, yari ka dito, Sara. Kulong ka talaga. Nako po. Mga kababayan, aprobado na ni PBBM. Nako, like po tayo, share and subscribe sa mga gustong malaman kung totoo ba ito. Totoo po, 150% makukulong na si Inday nyo. Hindi na ito. Nako, mga kababayan. Ewan ko lang kung uuwi pa si Sara. Ewan ko lang kung uuwi pa yan ng Pilipinas. Kapag nalaman niya ito at malaman ng sambayanang Pilipino kung ano ba talaga ang laman ng kanyang BIR box, ito ba'y nagbayad? Ito ba'y hindi? Kasi mga kababayan, once na hindi ka nagbayad, once na hindi ka nagbayad ng tax, ibig sabihin, impeach ka. Continue. Eto na. Ano ang sinasabi ng batas? Kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. Kinumpirma ngayong hapon ng Malacanang na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas sa tax records ni Vice President Sara Duterte. Nako, patay! Eto na, sige, bira pa Sara, bira pa, bira! Sige, mag-rally ka pa dyan sa Netherlands. Sige, i-rally mo. Tignan natin kung uuwi ka pa. Inaprobahan na ng Pangulo ng sagisag ng Pilipinas. Nabuksan ang BIR box ni Inday Sara. Na patay tayo diha. Mga kababayan, ang tanong ngayon, uuwi pa ba? Uuwi pa ba? Mga kababayan, Malacanang kinumpirma ang approval ni PBBM sa pagbubukas ng tax record nila BP Sara Duterte at ng asawang si Mans Carpio na Sir Jericel Puno and kay Mang Tuni. Nako at Sir Alberto. Nako, eto na nga, mayong gabi idi Asibo. Mauna na, Pokemon Pikachu. Wa na yung kailaing makuan comment ma. Alam mo, sa totoo lang, Pokemon Pikachu, mag-comment ka yung nagbe-base naman sa topic natin. Layo-layo ng comment mo. Hindi naman ako nagtanga. DDS ka nga, di ba? Hindi naman ako nagtaka. DDS ka naman talaga. So, yun na nga mga kababayan. Aprobado. Kinumpirma ng Palasyo. Inaprobahan na ng Pangulo na buksan ang BIR box ng idol nyo. Naku mga kababayan, nararamdaman ko na yung magpa-file na ng asylum itong si Sara. Nararamdaman ko nang hindi na uuwi ng Pilipinas ito. Diba, mga kababayan? Mga DDS, kumusta na? Buksan na ang BIR box ni Sara. Naku, ano na lang ang gagawin natin ngayon? Mga DDS, naloko na nga kayo na uuwi si Digo. Ngayon naman, ang natuo ay bubuksan pala ang BIR box na Ginoo ko tabang mga DDS. Naku. Patay tayo dyan. I'm sorry. Hindi ko talaga, sabi ni Noy, kapag merong maling ginawa, yung baluktot ay gagawing tuwid sa tuwid na daan. Napatay. Sabi ni Noy, eto na Noy, bubuksan na ang BIR box ni Sara. Continue. Asawang si Attorney Manasseh Mans Carpio. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi ipagkakait ng Pangulo ang katotohanan sa taong bayan. Sinabi pa ni Undersecretary Castro na basta't nakasaad sa batas ang proseso ay susunod ang Pangulo sa mandatong ito. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Mans Carpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan.
Bukod sa mga kanyang ipinahayag din ni House Prosecution Panel member at Bicol Saro Partners Representative Terry Didon na inirelease ng Bureau of Internal Revenue ang ipinasapina na tax records ni na VP Sara at Attorney Carpio kasunod ng authorization na ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon Eto na nga ang sinasabi ko mga kababayan. Napansin niyo ba? Aprobado na. Na meron talagang magtatago sa Netherlands. Merong hindi uuwi mga kababayan. PBBM. Naubo tuloy ako. Oh, aprobado na. Alaka, mga kababayan. I-continue nga natin. Eto. Oh, hihingal ako. Representative Redon, inaasahan niyang sa mga susunod na araw, makatatanggap na rin ang kopya ng mga dokumento ang konstitusyon. Gayon din ng Bank at Anti-Money Laundering Council o AMLAC records kaugnay ng bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio. Ang understanding po namin, as soon as it is submitted to the Senate Impeachment Court, the court will receive copies and both parties, the prosecution and the defense, will receive copies of all of the documents, not just the BRR documents. Magagamit para sa article of impeachment na unexplained wealth and tax, bank at AMLAC records ni VP Duterte. Naniniwala naman si House Prosecution Panel spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong na ang ethics complaint na inihain ng civil society groups laban kay Senator Pia Cayetano ay katunayan na nakatutok ang publiko sa impeachment. Ayan na nga mga kababayan. Napatay tayo dyan. Paano na to mga kababayan? Aprobado. Aprobado na ni PBBM na buksan. Patay tayo dyan. Nako. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ipaputol ko daliri ko kung magtugma yung BIR box ang tax niya dyan at saka sa salin niya. No? Kasi sa totoo lang mga kababayan, yung BIR, salin at bank account, hindi talaga magtugma yan. Paputol ko daliri ko. Itong 4 na daliri ko, ipaputol ko to kung magtugma. Mga kababayan, ipapaputol ko yung 4 kong daliri. Iwanan nyo naman ang isa. Ipaputol ko yung 4 na daliri ko kung magtugma ang BIR, bank account, AMLAC at SALN. Mga kababayan, ipapaputol ko talaga kung magtugma ang BIR, bank account, AMLAC at SALN ni Sara. Take note, mga kababayan. O, eto pa. Continue! Bago ko sa mga pagbubukas po ng mga tanong, update ngayong araw na ito, lumilit na yung mundo ng atin pong pangalawang Pangulo. Putang ina. muntik na akong mabilaukan dun ano yung narinig ko Lumiliit na ang mundo ng ating pangalawang Pangulo. Ano yan? Teriron, ayusin mo. Nalunok ko sa akin. Hindi ko nalunok yung tubig. Parang lalabas sa ilong ko eh. Ulitin nga natin. Ano yun? Pagbubukas po ng mga tanong, mahalaga po yung update ngayong araw na ito. Lumilit na yung mundo ng atin pong pangalawang Pangulo. Narinig nyo? Lumiliit ang mundo. So, ibig sabihin, hindi na siya kasya. Hoy, mga DDS, narinig nyo? Sabi ni Terry doon, ibabash nyo na naman ito. Magagalit na naman kayo. Lumiliit ang kanyang mundo. Parang hindi ata lumiliit. Parang may sarili siyang mundo. Parang gano'n ata eh. Yeah? Terry doon, mali. May sariling mundo ang ating pangalawang Pangulo. Hindi lumiliit. May sariling mundo. Dapat gano'n. Mali. Mali. Gusto kong i-clarify. Hindi yun tama. Mali yun. Magagalit DDS sa'yo dyan na lumiliit ang mundo. Ang tamang termination nun, definition. Hindi. Ang tamang explanation dyan ay may sariling mundo. Diba? Hindi po siya mga kababayan. Hindi po siya lumiliit ang mundo. May sariling mundo. Continue. Yung pong mga bank records, bank documents ay isa-isa nang isinusumite ngayong araw na ito sa Senado para ho sa Senate Impeachment Court. No?
Na, marinig nyo, mga kababayan, yung mga bank account, bank records, tax records, ay isa-isa nang isinumite sa Senado. Nako, totoo nga namang lumiliit talaga ang mundo niya. Para sa akin, may sarili siyang mundo. Bakit? Talagang liliit, mga kababayan. Una, mahihirapan talaga yung mga abogado niya paano ipagtanggol to. Una, mga kababayan, ganito po yan. Ikaw, abogado, nilagay mo sa halimbawa, ako, si Sarah, meron akong 16 na abogado or 15. Ngayon, nilagay ko sa salin ko, wala akong pera. Tapos, ang ebidensya ng bangko, milyon-milyon ang pumasok. So ngayon, kung ikaw, abogado, paano mo ipaliwanag yan? Mga kababayan, paano mo ipapanalo yan? Kung doon sa bank record niya, milyon-milyon ang pumasok. Pero ang idineklara ni Sarah sa salin ay wala siyang pera. Kung ikaw, abogado, anong gagawin mo? Sasabihin mo, sorry po, Mr. Chair, presiding officer, pasensya po, based po sa aking pag-aaral. Mukhang nagkakamali po yata ang ating vice presidente. Ngunit sa sobrang tagal ng kanyang pagkakamali, mukhang nakalimutan na niya yata, Mr. Chair. Di ba? Ulitin ko Sara Duterte. Diniklara sa salin, walang pera. Pero sa bank record, milyon-milyon ang pera. Kung ikaw, abogado, paano may pagtanggol? Anong gagawin ng abogado? Objection, Your Honor. Objection po, Your Honor. Anong sabihin ng mga abogado ni Sarah? Hintayin natin aprubahan ng Pangulo. Inaprubahan na. Diba? Ano gagawin ngayon ng mga abogado? Paano nila tumagikin? Isprihan nila ng pampatulog? Isprihan nila ng pampawalang isip? Para makalimutan, ay, sorry, pagkagising ko, hindi pala totoo, panaginip lang. Anong gagawin ng mga lawyer ni Sarah nito? Ang diniklara ni Sarah sa salin, 2019, 2019, hanggang 2024, mga kababayan, wala siyang pera. Pero sa bank record sa AMLAC, milyon-milyon ang pumapasok. Kung ikaw, abogado, paano mo explain yan? So ano yon? Meron bang batas na ang salin magsinungaling ka? Meron bang batas na sa salin pikein mo? Wala. Bakit? Tignan mo si Marcoleta, piniki niya ang sose, di ba nakulong? Example, Marcoleta. Ang sabi pera niya, piniki ang sose. Ano nangyari? Asan siya ngayon? Ayun, nakulong. Di ba? 2019 hanggang 2024, diniklara sa salin, walang pera. Pero sa AMLAC, sa bank record, milyon-milyon ang pumapasok. Paano mo i-explain? Yun po yung una. Pangalawa, yung pong BIR documents na mag-asawang Duterte Carpio at ang kanila pong mga pamilya ay isinumiti na rin sa Senate Impeachment Court. Nagbigay ang Pangulo ng Pilipinas ng kanyang approval para kinumpirma na. Nagbigay ng approval si PBBM para buksan ang BIR. Sabi ko nga sa inyo Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, pag ito hindi pumayag si PBBM na buksan, ibig sabihin, kumpletos ricados. Pero pag ito, lakas na loob na pumayag si PBBM, ibig sabihin, alam na this. Pag ito sumabit si Sarah dito, sasabihin na naman to ng mga DDS. Kapag sa flood control, ang tagal yung mapakulong yung mga mastermind. Pero pagdating kay Sarah, ang dali-dali. Alin bang nauna?
Yung confidential fund o yung flood control? Di ba confidential fund? Sige nga, subukan mong pumunta sa public CR. Taing-tae ka na, mahaba ang pila. Do you think paunahin ka nila? Di ba hindi? Continue. Ilabas. Ito pong mga dokumentong ito. So inaantay po namin yung pong updates mula sa AMLC. Pero ngayon din po yung deadline ng kanila pong submission ng lahat po ng transaction records reports ng AMLC relating to the Duterte Carpio couple. And again, to be clear, we are talking about 6.7 billion in total transactions, 4.4 billion in inflows of the Duterte Carpio couple, which will be formally submitted to the Senate Impeachment Court, hopefully within the day. No? So, yun po yung una. Pangalawa, nabanggit din po kahapon, yung pong mga naganap sa korte, yung pong discussions po at testimonya ng dalawa pong witnesses, ang sabi ho nila, in their entirety of their career. Ngayon lang ho sila nakakita ng gano'n pong kalaking encashment ng pera. Kaya nga ho nila sinabi na ito po ay unusual, ito po ay kakaiba. So, I think very relevant, no? Yung po nga, ganun po nga paglalahad. Doon po sa tanong kung paano ginamit o gagamitin at that point yung po nga bultong perang yon. Kasi I think as far as we're concerned, ang itsura po nun, parang linimas yung pong pera para sa confidential funds. And as we will see in the next course of the proceedings, kung paano actually ginamit po yung pong pondo na ito. Sapagkat sa susunod pong panahon, isasalang na po yung COA. So mapag-uusapan po dito yung pong paraan kung paano po ginamit yung pong 2022 confidential funds, yung paraan paano po ginamit yung 2023 confidential funds, bakit umabot sa notice of disallowance at decision with finality yung 2022 confidential funds at bakit merong ongoing ND yung pong 2023 confidential funds. At malinaw po, yung nakita natin from the COA document itself, no? Ginamit ang confidential funds for non-confidential expenses, katulad po ng leadership training at iba pa. No? So yun po yung mayor na dahilan. Bakit ito pinapasoli sa pangalang Pangulo personal, ito pong 448 million in confidential funds. Yun po yung una. At pangalawa, siyempre nakikita din po natin doon sa COA report po mismo at doon sa iba pang mga susunod pa hong mga witnesses, katulad po ng NBI at ng po Philippine Statistics Authority, na ang mga pumirma doon po sa mga acknowledgement receipts ay parang nagmula lang sa isang grupo ng mga tao. At hindi... Actually, totoo po yun, mga kababayan. Yung under nga sa investigation ng NBI, yung pirma ng mga tumanggap ng confidential fund ni Sara ay halos pare-pareho. Ibang pangalan, ibang lugar, pero pare-parehong pirma. Akala nila siguro, actually mga kababayan, sanay na silang gumawa nito kasi noon pa nila ito ginawa. Nung mayor pa lang si Sara, ganyan ang gawain nila. No, yung pagpeke ng pirma, halimbawa pangalan ni ganito, pangalan ni ganyan, tapos pinipeke ang pirma. Ngayon sasabihin nila ng mga DDS, malamang confidential yan. So hindi natin pwedeng ilagay ang totoong pirma at totoong pangalan. And so, bakit nyo ipinasa sa kuan? Sa government? Bakit nyo ipinasa sa COA kung peke pala? E di dapat yung ipinasa nyo sa COA yung original. Yeah? Kasi once na magpasa ka ng peking dokumento sa gobyerno, no, malaking kaso yun. O, sabihin natin, given na yon na confidential, hindi pwedeng malaman. So, bakit ka magpasa ng peke? Yeah? Sige nga, try mo mag-apply, gumamit ka ng peking NBI. Try mo mag-apply, gumamit ka ng peking medical record, police clearance, barangay clearance, at tawag dito, certification mo sa school. Tignan natin kung hindi ka mangyaring masabit ka dyan. Di ba? Kapag ordinaryong tao, gumamit ng peke, nakukulong. Pero kapag dating sa confidential fund, hindi makukulong. Ano yon? Di ba? Hindi po pwede yung ganon.
Oo, ganun lang kasimple. Hmm. pirmahan isa-isa nito pong supposedly nakatanggap nito pong confidential funds na ito. So, yun po muna. At yan po yung basically tinakbo kahapon, ngayon, at yung mga inaasahan ho natin sa mga susunod pa. Na. Ayan na nga mga kababayan ang sinasabi natin, no? The Bureau of Internal Revenue has submitted the tax records of Vice President Sara Duterte and her husband, Attorney Mans Carpio, before the impeachment court. Let's get the details and what this means for the next trial days. Hannity is reporting live from the Senate. Hannah, go ahead. My President Ferdinand Marcos Jr. has authorized the release of Vice President Sara Duterte's tax records to the Senate Impeachment Court, clearing a key requirement under the country's tax code. Some representatives of the Bureau of Internal Revenue arrived here this morning with boxes of documents as they confirmed that they secured the President's approval before submitting the documents to the Senate. The records were turned over to the Office of the Clerk of Court before the 9 a.m. deadline set by the Impeachment Court. The submission includes the tax records of VP Sara, her husband, Attorney Man Scarpio, as well as corporations allegedly linked to the couple. The documents were produced in compliance with a subpoena issued by the Senate Impeachment Court as part of its proceedings on the second article of impeachment, which involves allegations of unexplained wealth of the VP. But the court had earlier made it clear that its subpoena alone was not enough to allow the release of tax records. In its July 20 ruling, the impeachment court cited the National Internal Revenue Code, which strictly limits access to taxpayer records. On Mga kababayan, umiiyak po ako. English, hindi maintindihan ng mga DDS yan. Ay, naku, mga kababayan. Pasensya na. English yung balita. Hindi maintindihan ng mga DDS. Ano ba yung mga tax record na yan, mga subpina. Hindi nila maintindihan. Diyos ko, maghanap tayo ng Tagalog. Hindi nila maintindihan. Eto na, Tagalog na nga lang. Naiiyak ako. Sabi ko, paano ito maintindihan ng mga DDS? Islang yung nagbalita, ang bububungan nila. Hindi nga nila maintindihan na niluloko na sila eh. English pa. Ito na lang Tagalog. Oh. Inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsusumite at PBBM approved to submit BIR tax of Vice President Sara and her husband, Mans Carpio. O, translate ko lang sa English ha. Kasi may mga DDS hindi makaintindi ng Tagalog. In English ko lang. Kanina English, hindi nyo maintindihan. Kaya itinagalog namin. sa publiko ng tax records ni Vice President Sara Duterte. PBBM approved to open the tax record into public for the tax record of Vice President Sara Duterte. Sa impeachment court. Dahil dito, naalis na ang huling legal na balakid. Dahil dito naalis na. Because of that, it's walking. Walking, the hindrance, di ba? Hindrance or balakid. In English ko lang ha. Kasi may mga DDS hindi makaintindi ng Tagalog. Englishin natin. Kanina English yun. Hindi nila maintindihan kaya tinagalog natin yung balita. Wag yung sabihin magaganon-ganon ako. Hindi naman tayo pipi dito. Seksyon ng mga tax documents bilang ebidensya ng prosecution, kaugnay ng umunoy hindi may paliwanag na yaman ni Duterte. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ang income tax records ni Vice President Sara Duterte ang isa sa inaasahang ebidensya ng prosekusyon sa pag-uusig sa bise. Kaugnay ng kanya umanong hindi may paliwanag na yaman. Pero mahigpit ang confidentiality sa tax records at may mga itinakdang parusa sa hindi otorisadong paglalabas sa mga ito sa ilalim ng National Internal Revenue Code o NIRC kung hindi magbibigay ng waiver ang mismong taxpayer. Nakasaad din sa Section 71 ng parehong batas na may kapangyarihan ng Pangulo na ipag-utos ang pag-inspeksyon sa mga ito.
Ngayon, inalis na ni Pangulong Bongbong Marcos ang balakid sa pagsasapubliko ng tax records ng bise dahil nagbigay na siya ng clearance para isumite ang mga dokumento sa impeachment court para matalakay sa pagdinig. So, tinatanong niya ay kung nag-approve na or nagbigay na ng clearance ang Pangulo sa BIR upang mabuksan ang tax records ni VP Sara at saka ni Attorney Mans Carpio. Pasensya na kayo sa mga sign ko ha, islang yun. Ay, Diyos ko. Yes. Matatandaan nung dinidinig pa lamang sa Kamara ang impeachment complaint laban sa bise. Tinutulan na ni Second Gentleman Attorney Man Scarpio ang paglalabas ng financial records sila mag-asawa. Ibinasura kalaunan ng Quezon City RTC ang petisyon na ito ni Carpio dahil sa kawalan ng jurisdiction. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinayagan ng Pangulo ang pagbubukas sa kanilang tax record para sa katotohanan. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Man Scarpio at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. So klarong-klaro ha. Binubuksan. Tax record nung mag-asawa. Totoo, di ba? Ganito yun eh. Binubuksan. Tax record nung mag-asawa. Ay, nako, ambot. Castro, kung hindi kaya pagdudahan ng mga kritiko ang Pangulo ang kanyang intensyon. Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated. So saan pupunta? Saan gagawi ang Pangulo? Kahit ano pang sabihin ng iba. Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas. Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Iban Maylina, nakatutok. 24 oras. Alam nyo na mga DDS. Baka may mga DDS na pipi dyan. Hindi nyo maintindihan. Translate ko na. Di ba? Hay, Diyos ko. Klarong-klaro, di ba? Pangulo, binubuksan. Yung mag-asawa. Ay, Diyos ko. Di ba? Mga DDS ha. Gets na gets nyo na. Alam nyo na. Hay, nako. So, na. Game over na. Finish na. Mga kababayan, game over na. Finish na. Na-finish na talaga, mga kababayan. Ginoo ko, tabang. Na, aprubahan na ni PBBM. Ay, nako, Dream Team. Mama Ricar, Victoria. Na, mga kababayan. Giaprubahan na gyud ni PBBM na pagbuksan na gyud ang BIR ni Sara para malaman na ng sambayan ng Pilipino, gid ba? Oo, kasi pag nalaman to ng sambayan ng Pilipino, dito natin makita na kung nagnakaw ba talaga siya o hindi. Para, alam nyo, sa totoo lang, pag nahibawaan, ginato, gid ning pangyari na meron gid siyang ginakaw na ambot ang ipreso ng ginadayon. Ayun, napadugay-dugay, ipreso, gid ba? Na, kay pila, katuig na niya, gigihimo, gina niya ba, gimani obra, pag niya mga presibong peke-peke. Pero, inyo, saan mo makita? Si Mirgres Piatos, nga si Mirgres Piatos, makita ko sa 7-Eleven. Siguro, siguro, mga kababayan, yung pumike dito sa mga pirma, dito sa confidential fund, mahilig, pumunta ng 7-Eleven. May tanong ko lang, yung office of the Vice President ba, may 7-Eleven, malapit mo dyan? Kung sino yung staff ng OBP dyan na mahilig sa 7-Eleven, ito lang yung gumawa ng peke. Mirgres Piatos, Nagaraya, Uishi. Sa 7-Eleven lang naman matagpuan yan. Di ba? Meron pa, Realme 8. Yung Realme 8, mahilig yun sa cellphone Realme. Merong Kokoy Bilyamin. Yung isa naman, Bisaya. Bakit? Dudong Bunal, Dudong Barok, Dudong Bungi.
Ang Kanji Official, maraming salamat po. Kaya, sa totoo lang mga kababayan, na game over na, finish na. Na, ewan ko lang kung uwi pa. Ha, mga kababayan. Ewan ko lang kung uwi pa yan. Parang hindi na yata. Nako. Oo, eto, pakinggan natin mga kababayan. Nako po. Oo. 'Di ba? Diyos ko po.